At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 32. Sa pasensya na, ngayon lang medyo tagal kong nawala, pero ayan, ay medyo okay na nga po ulit ako guys. So ayan, maraming salamat sa paghihintay. Pero ayan, bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At nung sa nakaraan ay dito tayo natapos sa pagpapakitang gilas ng ating support team, at now ang continuation niyan is dito naman na. So eto nga, tuloy sa pakikipaglaban dyan itong mga heroes natin habang pinanonood sila ni Sekingal saka nga nito ni Child Emperor. At eto, sabi nga ni Sekingal na ang lupit ng support team nila, mahusay yung kanilang ginagawa kesa sa inaasahan nila nito nila Sekingal. So kaya nga dito sabi ni Child Emperor na mukhang wala na silang dapat na intindihin pa. At eto tuloy sabi ni Sekingal, sa bagay kasi kung wala itong mga S-class heroes, itong mga heroes na raw na to, ito yung mga support team, sila yung pinakamalupit nilang pwersa. But then pagkatapos nga niyan ay dito nga tuloy pa rin sa pag-atake yung mga halimaw. At eto nga forma na itong lalaki na to, at dito nga bigla na sinundot sa ilog etong sumugod sa kanyang halimaw na parang hunggoy. At eto nga pinag-ikot-ikot niya ngayon etong halimaw, at pagkatapos nga nito ay inhale na nga siya rito ng pagkalalim, at pagkatapos nga niyan is boom, binugahan niya yung halimaw. Ito yung talsik yun dyan yung halimaw. So grabe, kala mo nagkaroon ng booster yung ilong dito ni kuya. At eto nga ngayon yung pangalan ng lalaki na to, si Two Holes, at anto B-class na hero at ang rango niya pang 29. So ito sabi niya nga na hindi lang yung mataas na class na heroes yung may karapatang lumaban dun sa battlefield, kahit sila mga class B. At then ay pagkatapos naman dito sa kabilang banda ay labas na nga rin itong lalaki na to, bigla yung sinundok itong isang halimaw. At eto nga ikot pa nga siya dyan at bam, bigla niyang binalatan dito itong halimaw. So ang pangalan naman ng hero na to, si Jet Nice Guy Reborn. So haba ng pangalan niya, pero ang lupit na ng costume nito, talagang pang hero yung kanyang costume dyan. But anyways, ito palang hero na to ay ano yan, class B na hero at ang rango niya pang 50. At now ay pagkatapos naman ito ay talo naman dito kay Needle Star. Ito nga inikot-ikot niya na nga rito itong kanyang sandata, at pagkatapos nga niya is pak, bigla nang binato itong kanyang bola. At ayun, sapul ngayon yung halimaw dyan. Sa grabe, ang lakas rin pala ng weapon nito ni Needle Star. Ayun no, biglang labasan dyan yung mata ng mga halimaw nga dyan. At then pagkatapos nga nito is dito ikot-ikot niya pa nga itong kanyang weapon, at dito biglang labas na itong halimaw. Sabi na nga dyan, wala, ang hina ng sandata mo na yan, ibabalik ko yan sa'yo, sabi ng ganyan. So ito sakto, nakapang baseball nga rito itong halimaw. At pagkatapos nga niya ay ayun, bigla nang inatake ni Needle Star itong halimaw, pero ayan, nag-swing na nga siya rito at parang ibe-baseball niya nga itong bola rito ni Needle Star pabalik sa kanya. Pero ayan, tingin-tingin lang itong si Needle Star. Pagkatapos nga niya is bang, bigla niyang kinontrol itong trajectory nung kanyang bola, at ayun, sapul ngayon sa mukha dyan itong halimaw na nga na to. At pagkatapos nga nito is eto pak, hala, sige, pinag-aatake niya pa nga rito yung ibang mga halimaw pa. At ayan nga, yung kanyang bola ay parang naging snake na nga rito. So ito sabi nga nila, hindi yan galawan na ng normal na bola, sabi nga nilang ganyan. At then ay dito nga biglang hinatak na pabalik ni Needle Star itong kanyang sandata, at ayun, ang bilis papunta sa kanya itong kanyang bola dyan. At yung pagkatapos nga niya is bang, dito kinontrol niya lang itong kanyang bola, at ayun, biglang lapag yan dito sa may seg. So grabe, ang lupit nito nung bolang may tusok-tusok nito ni Needle Star. At ito nga yung sabi ni Needle Star na itong kanyang sandata, extension yan ng kanyang katawan, kaya malaya niya nakokontrol itong kanyang weapon na to. At talagang di rin malalaman ng mga halimaw na to kung saan pupunta yung weapon na yan, kasi itong si Needle Star lang nakakaalam niyan. Pero ito nga, tinatawa na lang siya rito ng halimaw. Sabi nga nito na wala, mahina pa rin itong si Needle Star, kasi sigurado yung kanyang kahinaan ay yung mga surprise attack. At ito nga, biglang labas ngayon dyan itong parang drill na halimaw. Sabi nga nito, katulad na lang nito, sabi ng ganyan. Pero ito nga, tingin-tingin lang dyan itong si Needle Star. Pagkatapos nga niya is pak, ayun, hinampas niya lang ng ganong kadali lang itong halimaw na nga ito. So yung nagulat pa rito yung isang kasamaan nga rito nung halimaw. At then pagkatapos nga niya is pak, hala, sige. So dito bumanat na ulit nga dyan itong si Needle Star, at ayun, wasak nga rito yung mga mukha ng mga halimaw na pinag-aatake niya. At then ay pagkatapos nga nito ay eto naman dito sa kabilang banda, itong si Mizuki ay nagpe-prepare na nga rin siya. At eto ngayon bigla nang hinagis itong pito dyan kay Sekingal. At ito nga, tingin-tingin ngayon ito si Sekingal. So sabi nga dito ni Sekingal, parang para saan tong pito. So ito, sabi ngayon ni Mizuki na kung pwede raw ba
napaki-blow yan ni Sekingal kasi ginaganahan raw nga siya kapag naririnig niya ang pito na nga na yan. At yun ay pagkatapos nga nito, ito nga tingin-tingin pa rin dyan ito si Sekingal pero sabi niya okay sige, pero ito nga si Mizuki ay parang pumasok na siya sa zone at ito nga nakapwesto na. Ito si Mizuki parang nakapang track and field na nga na pormahan siya dyan at may hawak na ngayon siya dito na itong isang baton. At yun pagkatapos nga niyan ay dito nga pito na itong si Sekingal at ayun dali-dali takbo dyan itong si Mizuki papunta dun sa mga halimaw. At ito ngayon yung kanyang bato na hawak biglang nag-extend at ito ngayon sapul ngayon dyan itong halimaw sa tinusok niya, itong halimaw dyan sa sikmura at ito nga talon na dyan ng pagkataas-taas ngayon itong si Mizuki at pagkatapos niya boom. So dito ngayon ikot nga siya dyan sa mga halimaw. So yun nasa may itaas lang siya ng mga halimaw at itong mga halimaw ngayon tingin lang sa kanya niya at pagkatapos nga nito is pak dito bigla na rin nagkaroon ng patulis yung dulo ng bato na hawak nito ni Mizuki at pagkatapos nga niya this back bigla nang hinagis at tinusok niya parang javelin throw niya itong isang halimaw nga dyan at pagkatapos nga nito as ayun biglang labas nga rito yung handle dyan sa may pinakadulo nung kanyang sandata at ito nga nakatusok pa rin yan dyan sa may halimaw pero ito si Mizuki tingin na nga siya dyan sa paligid niya at pagkatapos nga nito is bigla nang binuhat itong halimaw at ayun parang bigla may klinik lang itong si Mizuki dyan sa kanyang sandata at ayun bigla may lumabas na dito na parang ano yan yung parang magi-stop dito nga sa may edge na nga to parang di yan mawala sa may halimaw na to at pagkatapos nga niya nisbam grabe inikot-ikot niya nga rito itong halimaw at ginawa niyang pang-atake ng guyan ginawa niyang bola itong halimaw at ayun sapul ngayon dito itong iba pang mga halimaw at pagkatapos nga niya is boom bigla niyang hinagis rito itong ulo nga nung halimaw at ito nga parang ginawa ng bowling itong mga halimaw nga rito sa paligid niya at pagkatapos nga niya na eto nga biglang kuha ng ult dito itong kanyang baton at ayun biglang balik na yan sa normal at takbo ulit dito itong si Mizuki pero bigla nga siyang nahuli rito nung dalawang halimaw na parang watermelon pero dito nga bigla lang silang grenap nga dyan o grenip ng pagkahigpit ni Mizuki both dito sa kanyang arms at saka sa legs so yun nahirapan nila dito labasan yung mga ugat ng mata ng mga halimaw at yung pagkatapos nga niya is dito nga ngayon bagsak na itong dalawang halimaw at eto nga ni-wrestling sila dito nga ni Mizuki pero pagkatapos nga niya is pakpaka na sige ito naman mga halimaw sabi nga nila ayun ito na yung pagkakataon sige banatan nga so yun hindi mo makapalag dito ito si Mizuki but then ay bigla nga dating dito ito si Darkshine at ayun bigla nang hinampas lang yung mga halimaw at ayan wasak parang wasak na natunaw yung mga halimaw nga rito grabe sobrang lakas ng lalaki na nga na to pero ito nga sabi nga rito ni Darkshine na ang ganda ng katawan nito ni Mizuki. So ito, bilang bali lang si Mizuki dyan kay Darkshine sabi niya nga dyan, ang kaya niya lang gawin mag-track and field saka yung mag-grappler ganyan. But then ito nga balik siya sa pag-iipit dito sa mga halimaw at pagkatapos nga niya, is back! Grabe! Binahasak dito ni Mizuki itong dalawang halimaw na ito na parang watermelon pagkatapos nga niya, ayun. So puntahan lang sa kanya dito o tumalis ka sa kanya itong mga juices nga ng mga halimaw. At ito nga sabi ni Mizuki dito kay Darkshine na mag-work hard siya para ma-preserve yung stamina at saka yung lakas ng mga superstar sa gera na nga na to. So referring dito sa mga S-class. Pero ito nga sabi sa kanya ni Darkshine na siguraduhin ito ni Mizuki na tama lang yung bigat ng kanyang mga binubuhat para maging maayos rin yung tubo ba o yung pagkaka-develop ng kanyang muscle. At din ay pagkatapos nga niyan ay dito sa kabilang banda itong si Taba nagpakitang gilas na nga rin at ayun naiinis sa kanya rito itong mga halimaw kasi hindi nila matamaan itong si Taba so hindi ko alam kung anong something special rito sa ability niya pero yun dito ay parang ano ba yung sa agility na ito ni Taba ay mataas ganyan pero ito nga ang pangalan ng hero na nga na to ay Food Battler Futoshi at ang kanyang class naman C-class at ang rango niya pang 66 so medyo malayo pa itong rango nga dito ni Taba but then pagkatapos nga niya na ito nga biglang labas naman itong isa pang hero na nga na to at ayun ginapos na dito tinali niya ng malupit dyan itong halimaw at pagkatapos nga niya na ito dalawang halimaw pala dito itong ginapos niya at ito alis lang siya dyan kagad so ito sabi nga nung halimaw teka lang bumalik ka rito hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito sabi nilang ganyan but then ito nga ngayon labas na itong itsura ng lalaki so grabe parang ang hot nung halimaw to ng hero na nga na to at ang pangalan ng hero na to ay
ay si Super Bandage Shell. So grabe pati yung pangalan na ito, ang lupit rin. Pero etong hero na to ay ano yan, C-class at ang rango niya pang 3. So unti na lang, malapit na lang kasi rank 3 siya sa C-class. So ibig sabihin mag-B class na etong hero na to. So gaganyan-ganyan lang yan pero malapit mag-B class yan. But then ay pagkatapos naman dito sa kabilang banda ay eto nga, labas naman dito. Eto si Gearsprat, eto napapaligiran siya rito ng mga halimaw pero eto nga ay ginagamit niya na nga rito etong kanyang sandata o etong kanyang headgear. So dito kasi nalalabas yung kanyang kapangyarihan at ito nga talagang concentrate dito etong si Gearspur para lumabas yung kanyang kapangyarihan at pagkatapos nga niya is pang. So dito biglang sapol ngayon yung mga halimaw na nakapaligid sa kanya. So dito yung isa na slash, yung isa naman dito nabutas at pagkatapos nga niya is pang mamahal sige. So dito nga ay bigla nga yung sapol ngayon dito wasak yung mga halimaw na nasa paligid nito ni Esper tuloy ni Gearspur. At eto ngayon natuwa ngayon si Gearspur, sabi na nga dyan ayun gumana, sabi niya ganyan. So tuwang-tuwa rito eto si Gearspur at na eto nga ngayon biglang labas na etong mga disipulo rito ni Atomic Samurai. So sila pala yung matake rito sa mga halimaw na nakapaligid dyan kay Gearspur, akala niya siya. At now ay dito muna tayo dito sa parang babae na disipulo nga nito ni Atomic Samurai. So ang pangalan nito ay Okama Itachi at ang kanyang rango ay isang A-class na hero at pang rank 3 siya. So konti na lang mag-S-class na rin etong hero na nga na to. At ito naman sa kabilang banda, etong may parang drill nga rito, ang pangalan niya si Bushi Drill. At ito naman yung rango niya, A-class na hero at pang rank 4 siya. So ito pang 3, ito naman pang 4. So mga malalapit na para maging S-class hero. So ito ngayon, sabi dito ni Okama na ano ginagawa ng lalaki na yun, ba't nakaganoon siya, nakaluja dyan sa may saig, sabi niya ganyan. So ito, sabi rito ni Bushi Drill, sige pabayaan mo na yan, sabi niya ganyan. At pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang po itong si episode 32 natin. Pero kayo mag-alala kasi nga ay susundan kaagad natin itong si episode 32. So magdadalawa tayo ngayon, so para pambawi dun sa 6 na araw na wala ako guys. Ayan nga guys, at ulit maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at paghihintay rito kay One Punch Man. So ayan ay laging mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.